Ayan. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay about, ewan ko kung may nakarinig na niyan, Day of Atonement. May nakarinig ka ba niyan? Ano ba yung ibig sabihin ng atonement? Tapos meron pa siyang Yom Kippur. Ano ba yung ibig sabihin ng atonement? Ano? So, bago ang lahat, tayo po muna ay tumayo at basahin natin ito para maintindihan natin siya. Sabay-sabay. Ang araw ng pagtubos. Ang dapat ninyong sundin ang tuntunin ito kahit saan kayo tumira. Kayo at ng susunod pa mga henerasyon. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you po for this day. Thank you for the blessings, Lord God, na binigay mo po sa amin para sa araw-araw, Lord God. And we are here now to give praises and glory to you, Lord God. And ikaw na po yung bahala sa aming pag-uusapan ngayon, Lord, na maparating po ninyo sa bawat isa kung ano po yung revelation na gusto ninyong malaman namin today, Lord God. Thank you for everything. Thank you for the guidance and thank you for all the protection na binigay mo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, ano daw ang meron dun sa araw na yan? Ano daw? Ang atonement daw ay araw na pagtubos. Sino may mga sinangla dito? Wala pa isangla. Wala pang gold. Ayun. So, alam ba na tinatawag yung naka-sangla? Diba? So, noong unang panahon, yung mga unang panahon, ang ginagawa ng Diyos dahil nakasangla ang tao, ang ginagawa niya, pinapasunod niya tayo, gumagawa tayo ng mga ritual. Gumagawa tayo ng mga bagay na para maitubos yung pagsangla sa atin. Bakit ba tayo sangla? Dahil sa kasalanan. Tama. So, anong nangyayari daw nung araw na yan? Araw ng pagtubos. So, sabi dyan, una, people pray and fast. And also, people offers through fire. Bakit kaya through fire? And yung pangatlo, people repent. So, sabi dyan, people fast. Prayer and fasting. Importante ang prayer and fasting. Ginagawa nila yon kasi fasting and prayer, it and then now, nangyayari ito sa atin, no? We fast and pray kasi it can help us hear from God. Pagka nag-aayuno, yun nag-aayuno. Sa verse 26 to 28. Nag-aayuno tayo or nag-prayer and fast tayo kasi alam natin na mas nagkakaroon tayo ng connection with the Lord. Kapag kunyari may kausap ka dyan, for example, nag-uusap kayo ng friends mo, tapos yung isa mong kaibigan, nagsasalita din siya, tatlo kayo. So, kausap mo ngayon si kaibigan A, tapos ngayon nagsasalita si kaibigan B. Sino kaya, naiintindihan mo kaya sila? Hindi, di ba? So, kailangan natin ng focus. Kaya kailangan natin mag-fast and mag-pray. Pag nagpa-fast tayo minsan, hindi naman yung ibig sabihin, hindi na tayo kakain. Diba? Hindi lang doon sa pag-fast. Pwede tayong mag-fast from social media. Pwede tayong mag-fast from other things. Kaya nga yung kanina doon, di ba, huwag daw magtrabaho. Ayos yan, day off. No? Kasi yung pag-fast, yung pag-pray natin, nakakatulong siya para maintindihan natin
si Lord. Hindi yung tayo lang lagi yung nagsasalita. Kailangan marinig natin siya. Also, it can reveal our hidden sin. Minsan kasi pag mag-isa ka na lang, pag nagsiself, ang tawag sa gano'n? Evaluation. Nag-self-evaluate. May ganun ba kayo? Self-evaluation. Mag-isa ka na lang, ano mga nagawa ko ngayon? Parang mali yung nasabi ko sa kanya. Di ba? Kapag nag-self-evaluation tayo, naiintindihan natin ano yung mga pagkakamali natin or ano yung mga pagkukulang natin, ano yung mga dapat natin gawin. So that's also what happens kapag tayo ay nag-prayer and fast. And also, nag-i-strengthen siya ng intimacy. Sino dito yung naka-experience na nag-fast, nag-prayer and fast ka, tapos nakinig ka ng worship songs, bigla kang naiyak out of nowhere. Tapos feeling mo, yakap ka ni Lord. Parang feeling mo nandiyan lang siya. Ramdam na ramdam mo siya. Na-experience na ba natin yun? If hindi pa, mag-prayer and fast na po tayo mamaya. No? Kasi it can strengthen your relationship with the Lord. Yung connection mo sa Kanya. Kasi walang ibang tao makakatulong sa'yo to have a relationship with the Lord, kundi ikaw lang. Ang mga lalaki ba, pag nanliligaw ba kayo, ang gusto niyo pa, huy, lakad mo naman ako kay kay Answer Early. Diba? Ganun ba yun? Kunyari, si Kuya Romy manliligaw. Tapos, Brother Pito, sabi mo naman kay Early, gusto ko siya. Ganun ba yun? Ganun ba ang klase ng panliligaw? Kailangan, baka mangyari yan si Brother Pito at si Answer Early magkatuluyan. Diba? So, ang kailangan ikaw at siya, kayong dalawa lang. Walang ibang middleman sa gitna. And also, it teaches us to pray with right motives. Minsan pray lang tayo, Lord, gusto ko na ito, gusto ko na, gusto mo niyan. Ginawa mo ng genie si Lord, kulang na lang kinaskas mo sa no? So, it actually teaches us na ano ba talaga yung dapat natin ipagdasal. Tama ba yung way natin? Gusto mo nga siya. Gusto mo nga siyang makatuluyan. Pero tama ba? Believer ba siya? Madadala ka ba niya kay Lord? Magpapagtutuloy mo ba yung pagsisimba mo if makatuluyan mo siya? Diba? Tama na gusto mo siya. Pero tama ba yung motive mo to pray para sa tao na yan? Diba? Dapat ata unahin mo bago mo ipag-pray na sana makatuluyan mo siya. Ang una mo sanang pag-pray, sana mabago yung puso niya. Para maging tamang tao siya para sa akin. Diba? Ganun dapat. So also, it can build our faith. Yung pagkakaroon natin ng alone time with the Lord is actually building building deeper relationship with our Lord. Kapag, di ba, sa isang mag-boyfriend or mag-asawa, nagiging close ba kayo nang hindi kayo nag-uusap? Diba? So, nabibuild yung relationship ninyo kasi may communication. And that is the meaning bakit kailangan nilang mag-fast, mag-prayer and fast during the atonement, during na pagtutubos. Ano ba yung tutubos? So, number 2 is burnt offering. Hindi lang siya basta offering, it should be burnt offering. Kasi daw, the whole offering went up in smoke, providing a sweet smelling aroma to the Lord. Mamaya explain natin bakit siya sweet smelling aroma with the Lord. So, kaya pala, kailangan siyang, ano tawag dito? Kailangan siyang isunugin kasi yung aroma niya, yung usok niya, mapupunta sa Diyos ay mabango sa Kanya. Parang naalala ko lang kanina. Habang papunta kami dito, may nagsusunog ng kahoy. Kaya pala sabi ni Lord, huwag yung mga tuyong dahon, saka mga tuyong kahoy. Naisip ko lang. Kasi baho eh. kaya pala huwag yung mga dahon. Kasi pag nasunog siya, ang sakit sa ilong, no? Kaya pala, di mo, pag nagluto yung mama mo ng adobo, sarap yung bango, no? Gano'n, no? Tapos kaya mga ano. Kasi yun yung nadadala niyang aroma with the Lord.
So, ayan na siya. Na-reveal na pala siya. I-reveal na pala siya. Kasi, yung representation, yung pagsusunog, yung aroma, came from that animal. That is the body and blood of that animal. Represent the body and the blood of Christ, Jesus. It's a foreshadowing of what will happen next. Kasi tandaan natin, the atonement rituals happen in the Old Testament. Leviticus. Diba? The Leviticus is in the Old Testament. At ginagawa nila to before Christ. So, this happened as a foreshadowing or as a nino of what will happen sa susunod when Christ came. So, hindi lang nangyayari yung mga nangyayari before dahil ang gusto ng Diyos. But because it has purpose, He has plans, na it's a foreshadowing ng kung anong gagawin ni Jesus for us. And anong future natin. Lahat ng nangyayari, even the, last time, yung pistang Pentecost, it's also a foreshadowing of Christ. It's a foreshadowing of the Holy Spirit, di ba? Pinag-usapan natin the Holy Spirit nung araw ngayon. So, all of things na nangyayari, even yung ginawa ni Abraham kay Isaiah is the son of Abraham, di ba? So, akala natin, nagre-represent lang siya na maging mabuting anak tayo, maging magpasunurin tayo sa Diyos. No, it's also a representation of what will Christ do para sa atin. Na He is willing to sacrifice Himself para sa atin. So lahat nangyari from the Old Testament is a foreshadowing of what Christ plans and what God's plans pagdating na ni Christ. And number 3, repent. Sabi dyan, true repentance involves a heartfelt conviction of sin. Pag nagsisisi tayo, meron bang dito, nag-away kayo, tapos sabi mo, oh, sorry na. Ganon? Sorry na nga eh. May ganun ba? Tapos ano sinasabi sa'yo, di ba pinagbabati kayo, kanyari pinagbabati kayo, oh, sorry ka na, sorry na. Tapos ano sasabihin sa'yo nung nagpapabati sa'yo, ayusin mo nga, hindi ganyan. Kasi hindi totoo. Kasi the true repentance, the true sorry, is with a conviction, with a heartfelt. Kailangan the heart na felt pa, nararamdaman ng puso. Diba? Conviction of sin. Dapat tunay tayo nagsisisi. Sabi dyan, repentance not only demonstrates a life yielded to God, but also bears the fruit of one continuing to grow. So, hindi lang, ang pagre-repent natin, hindi lang siya pag-alis dun sa kasalanan. But it also helps us to grow spiritually, to grow our relationship with the Lord. So, at the end, anong ibig sabihin ng atonement? It's a pagbabayad sala. So, yun na siya. Yun siya. It's a pagbabayad ng kasalanan. And atonement represent Jesus as He atoned our sins. Diba? So, dati, noong unang panahon, noong mga panahon na yan, ang nangyayari is, tayo yung gumagawa ng paraan para mabayaran yung kasalanan natin. Sinusunod natin yung mga gusto ng Diyos. Na, ganito mo to, ganyan mo yan. So, a little background lang. So, kung ano talaga nangyayari, doon sa atonement, yung pinaka-story niya, mahaba kasi yun eh, sa Leviticus 16. Yung pinasa natin is yung 23, parang summarize naman siya. Pero sa Leviticus 16, talagang doon, isa-isa kung ano yung mga kailangan nilang gawin. And sabi doon, ang kwento,
lumapit, ay nagsalita si God kay Moises. Sabi niya kay Moises, sabihin mo kay Aaron na namatay ang iyong mga anak dahil pumasok sila sa templo nang hindi sila malinis. So, ganun kalala. Pagpasok mo at hindi ka malinis, mamamatay ka. Diba? Patay ka na agad. So, ang sabi doon, sabihin mo kay Aaron, sino Aaron dito? Aaron lang. So, sabihin mo kay Aaron na pag pumunta siya sa templo sa araw ng atonement, parang yan eh, after ng Pentecost, di ba, celebration, fiesta, after noon, ilang months, mga September or October, nagaganyan sila, mayroon silang atonement. Sa araw na yan, ang gagawin nila ay magsisisi sa lahat ng kanilang kasalanan. So, sa araw, sabi niya, sa araw ng atonement, ang gagawin mo, papupuntahin mo si Aaron sa templo na may daladalang bull, ram, and 2 goats. Yun yung daladala niya. The ram and the first goat is papatayin and i-ano sa Diyos. Gagawin siyang burnt offering. Ganyan gagawin. And also the bull. Ganun yung mangyayari sa kanila. Tapos, the other goat, ang mangyayari sa kanya, bubulungan siya ni Aaron. Sasabihin niya dun sa goat lahat ng kasalanan ng tao. Sasabihin niya na, di ba dalawa yun? Yung isa is an offering, is a burnt offering. Tapos yung isa is a scapegoat. Kaya pala may tinatawag na scapegoat. No? Yun pala yun. So, bubulungan siya, bubulungan yung ano to? Goat na yun, yung kambing na yun, ng lahat ng mga kasalanan ng tao. Sasabihin sa kanya na ito, mga ganito, lahat. After sasabihin yun sa kanya, patatakasin siya into the wilderness. Kaya siya tinawag na scapegoat. Anong ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin? Bakit pinagawa yung mga bagay na yun? Una, it is, the atonement is actually the first and foremost an act of God's infinite love for us. Kasi mahal niya tayo. Kaya kahit na makulit tayo, kahit na gumawa tayo ng kasalanan at patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, kahit sinabi niya sa'yo huwag ka nang magluhod-luhod sa mga puno ng kahoy, lumuhod ka pa rin. Kahit na sinabi niya sa'yo huwag ka nang pumunta sa mga manghuhula, kasi minsan manghuhulang sila. Ay, joke lang. Di ba? Pero naniniwala pa rin tayo sa mga ganong klase ng bagay. Pero kahit ganun tayo kasupit, nakita pa rin ni Lord kung gaano kanya kamahal. Kahit hindi pa dumadating si Jesus. Wala pa si Jesus Christ na mga panahon na yan. Pero gumawa na siya ng way. Hindi tayo ang gumawa ng way. Hindi tayo nakipag-usap kay Lord na, Lord, ganito na lang gagawin namin para mawala kami ng kasalanan. No! What happened is, si Lord mismo ang lumapit sa tao para maligtas. Diba? Sabi nga dyan, for a brief moment I abandoned you, but with deep compassion I will bring you back. For a brief moment, di ba pinalayas si Aaron agad? Kasi ilang beses din, nakala niya si Noah, binahan niya lahat, di ba? May mga pagkakataon na ang Diyos, nagagalit siya dahil sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo mahal. Kaya paulit-ulit niya tayo pinapatawad kasi paulit-ulit niya tayo mahal. It's same goes with our fathers. Diba? Anong araw ngayon? Father's Day. So, nabati niyo na ba yung mga tatay niyo? Parang hindi pa. So, this is your time. So, God is representing a perfect father. Diba? Siya yung nag-represent kung paano maging perfect na anak na tatay. Pero kahit ang tatay natin, they are
ba? May mga magulang, may mga, lalo na ang tatay, hindi kasi, ewan ko, kung ano, pero hindi sila madrama. Hindi ka tulad ng nanay na kapag, tapos iiyak na. Di ba? Pero ang tatay, magagalit yan, hindi ka kakausapin. Kasi hindi mo alam yung dahilan kung bakit siya nagalit. Di ba? Ganun sila, parang wala lang sa kanila. Pero ang totoo, nasasaktan sila. Pagka sumasagot tayo sa magulang natin, nasasaktan sila. Pero kahit anong galit natin, kahit anong pagsuway natin sa kanila, mahal pa rin nila tayo. Meron na akong kwento niyan. Sharing na rin for Father's Day kasi it's Father's Day today. And dahil God is showed the perfect father. So nung bata kami, akala ko talaga mayaman kami. Akala ko talaga, hindi ako makarelate dun sa kailan mo na-realize na mahirap kayo. Hindi ko ako makarelate dun. Kasi akala ko mayaman kami. Kasi, nung elementary days, si Mama nagbibigay ng baon. Si Papa iahatid kami sa school. So may service. Papa naman talaga. So, si Papa iahatid kami sa school. Tapos si Papa magbibigay pa ng baon. Diba? Bibigyan kami ni Mama. Ano binibigay ni Mama dati? 20 ata? Malaki na ata yung 20. Tapos si Papa magbibigay 100. Oo, kaya nagpo fake friends na. Kasi, diba, ganun yung nangyari. Kasi ang tatay natin minsan, ayaw nilang iparamdam sa atin na nahihirapan sila. Even God, nahirapan siya kasi lumayo tayo sa Kanya. Nagkasala tayo. Pero kahit na lumayo tayo at nagkasala tayo sa Kanya, patuloy niya pa rin tayo tinatanggap at minamahal. Diba? So, now, is your opportunity kasi minsan naman to once a year. Kung nandito yung tatay mo or mamaya later on, pagka nakita niyo yung tatay mo, pasalamatan niyo naman sila for all their sacrifices. Minsan kaya hindi nakakapagsimba ang tatay natin kasi they need to work for us. Diba? And we need to pray na sana dumating yung araw na they don't need to work on Sundays para sa akin kasi God works sa buhay nila para sa pamilya nila. So, later, pag nakauwi na kayo or nakita niyo yung papa niyo, pasalamatan niyo naman sila. Na pasalamatan niyo sila na binuhay nila kayo, no? Naging mataba kayo. Naging malusog kayo. Dahil sa mga sacrifices namin yung mga tao. Kung wala sila, wala tayo. Hindi kaya ng nanay ng isa na ilabas. Pero also, hindi lang naman ito araw ng mga tatay na talaga. Kundi araw dito ng mga nanay na naging tatay na rin. Diba? Yung those single mothers na I don't know kung may mga single mothers na dito, nanay sila, na sila na rin yung nagpakatatay para sa kanilang mga anak. You should also be thanking them today kasi they work and take care for you. Yung sacrifices nila for you is more than enough sa kung ano deserve. Okay? So, going back, sabi niya, the number 2 is atonement daw addresses and answers the ultimate and universal problem of man, which is sin. Kaya siya nangyari, kaya siya ginawa ng Diyos kasi He addresses the ultimate problem natin. So, hindi niya yung ginawa para sa Kanya. So, before we sacrifice ourselves, God sacrificed Himself. Para sa kasalanan mo, para sa kasalanan mo, para sa kasalanan mo. And, number 3, Day of Atonement is a foreshadowing. So, kanina ko pa sinasabi, it's a foreshadowing of Jesus, a Savior who atoned us from sin. So, babalik tayo sa kwento. Sabi ko kanina, di ba, mayroong dalawang group. Ilan group?
fasting is tinatanggal yung balat ng hayop, tapos nakatay siya, kumati din yung balat. Tapos, yung dugo niya, tinatanggal din. So, before i-burn yung hayop na yun, ano muna siya, biniwisip-wisip muna siya doon sa temple. Ganun muna yung nangyayari. Then, after that, na siya, isusunugin na siya as an aroma sa Diyos. So, it's acting like si Jesus Christ, namatay siya for us. Yung dugo and yung body niya save your soul para hindi ka mamatay. Kasi ikaw dapat yun. Tayo dapat yun. Tayo yung mamamatay. We should offer our blood and body to Satan. Kasi yun yung ending. That's the end. Pero dahil dumating si Jesus Christ, yung dapat na ikaw, siya na gumawa. And nangyari sa isa? Binulungan, no? Binulungan. Tapos, pinatakas. Binulungan siya, pero binigyan siya ng burden. Pinatakas niya siya, pero binigyan siya ng burden. Diba? So, that is also acting Jesus, as Jesus. Alam mo bakit? Kasi si Jesus yung naging scapegoat natin. Binigay natin lahat ng kasalanan natin sa Kanya para mawala. Kasi yung goat na yun, yung nag-a-act na scapegoat, is actually bringing your sins. Kasalanan mo yun eh. Binigay mo doon, wala mo alam yung kambing. Binulungan mo siya ng kasalanan mo, nagkapuna pa siya. Ano tawag doon? Stress pa siya, no? Ay, grabe mo pala yung mga kasalanan ninyo. So, nakakapagsalita yung kambing. So, yun na yung nangyari, no? So, that is actually like Jesus did. Siya yung naging scapegoat natin. Binigay natin sa Kanya lahat ng mga bagay na nakakapagpa-burden sa atin. Tapos, bahala na siya. Diba? Kasi parang the goat is, bahala na siya. So, like Jesus, bahala na si Lord. Dun sa mga binigay natin problema. Binigay natin problema sa Kanya. So, as a conclusion, nabilis, no? Saan ba yan? Sabi dyan, when we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Now, most people would not be willing to die for the upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. That's why kanina di ba grace to grace? Kakanta natin. Sabi doon, when I see, hindi yun. Yun na rin tumatak sa utak ko. Pero yung sabi doon, my chains are gone, my debts is paid, from death to life, in grace to grace. So, binayaran na niya yung pagkakautang, yung pagsasangla sa atin, binayaran niya from death, kasi patay tayo eh. Diba? We are dead from sin. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ibus. So, paano mo ililigtas ang sarili mo kung patay ka? Ayaw mo kang bumangon? Not literally na patay yung physical natin, but spiritually patay tayo. We are destined to go to hell. Kasi nga gumawa tayo ng kasalanan, nakipagkasundo tayo ng Satanas. Nakipagkasundo si Eva at Adan eh. Diba? Nakipagkasundo sila kay Satanas na sige, kainin mo yan. Yayaman ako at tatanin mo ako. That's why, naisangla natin ang kaluluwa natin. Naisangla natin yung ating mga sarili. But because God loves us so much, na kahit hindi natin deserve,
Pero patuloy na tayo kailangan. So, don't come to God if only convenient. Kasi convenient lang sa akin eh. Ano lang eh, wala naman akong pasok pag linggo. Eh di kasi manalangin. Ganun ba yun? Wala naman akong gagawin, sige, yung Bible study na lang. Pero parang pag may ginawa ka na, may ginagawa ka na, may work ka na, wala na. Diba? Kasi si Christ, hindi ka naman na sinave out of convenient eh. Kasi kung out of convenient ka na sinave, sana kinuha ka na lang yan, nilagay sa langit. Diba? But no eh. He lived among us. He died for us. Diba? Nung naging tao si Jesus Christ, naramdaman niya kung anong nararamdaman natin. Kasi naging tao nga siya, naging tunay na tao siya. But still, because He loves us so much, He sacrificed Himself to the cross para i-save tayo. No? So sabi dyan, we are saved by the grace of God. We are saved by the grace. So now, as we end, I want us to sing the song. Ako naman. Ayan. I want you to sing this song. Tayo po tayong lahat. And damdamin lang natin kung sino ba yung nag-iisang highest being na pwede natin malapitan sa lahat ng pagkakataon.